May 30, 2026. Ito na yung pagtatapos ng 7-year journey ko sa isang popular na BPO company dito sa Bridgetown. Throw your hands up if you with it, drop it. Gusto ko lang sa inyo i-share yung mga nangyari leading up to my last day. Hindi para manise, hindi para magreklamo, kundi magkwento. Baka sakaling may mapulot kayong aral dito sa experience ko. Pero para mas may context, balik muna tayo sa simula. December 2018, nung na-hire ako sa company as an operations manager for a cluster of customer care voice agents. After around 4 months, nalipat ako sa US side ng business. Kasi ang experience ko naman talaga is dealing with US clients and US customers. Kasi I was with a technical support account before, prior to this company. And US talaga yung market ko. Itong nilipatan ko is pretty much the same company. Iba lang ng set of leadership team. And then, mas maraming LOBs to. Apart from the voice LOB, meron din tong email. And then, I also have several back office LOBs na kailangan kong i-manage. Hindi naging madali yung unang 2 taon ko dito sa US account ko. Sa totoo lang, mas mahirap pang i-manage yung leadership team nitong account kaysa yung operations mismo. Yung mga TLs, kanya-kanya. May mga kanya-kanyang paraan, tapos hindi sila magkakasundo. So, ang hirap talagang ispelengin. Meron nga mga times nung unang 2 taon ko na gusto ko na mag-resign, iwanan ko na lang sila kasi ang kukulit ang hirap i-manage talaga at ang hirap pasunurin. Pero, eventually, nagkaroon ng reorganization. May mga team leads na umalis, may mga team leads na nalipat ng ibang account. So, after mapalitan yung mga team leads na yon, umayos na yung performance ng account. Bumaba yung attrition, gumanda yung performance sa mga KPI, at saka gumanda rin yung revenue attainment namin. At isa sa proudest moments namin is that na-nominate kami and nanalo kami na best small account dito sa Philippines kasi sobrang baba ng attrition namin, way below the 3% target. Tapos ang ganda ng revenue attainment and yung performance namin sa KPI is lagpas-lagpas sa targets. Then, COVID came. Katulad ng marami, lumipat kami sa work from home setup. For almost 3 years, masasabi kong smooth sailing naman. Ganda pa rin ng attrition, syempre work from home, tapos yung performance metrics namin, yung mga KPI, within and exceeding targets pa rin. Pero pagdating ng 2024, doon nagsimula yung challenges. Nagkaroon ng management decision na ibalik na lahat ng work from home, ibalik na on-site. So, ayun, doon na simula mag-spike yung attrition. Month on month, nasa around 6 to 8% yung attrition namin. So, ginawa naman namin lahat ng kaya namin gawin. FGD, intervention, ng EWI, tapos engagement, meron kaming monthly town hall, and then FGD, every time na may mapoproject na perceived attrition, ini-intervene ko yun, kinakausap ko agad. Pero ano nang magagawa natin kung ayaw talaga mag-on-site ng mga tao, di ba? At dahil hindi nga namin ma-hit yung attrition targets namin, namemohan ako doon. Naserban ako ng written warning. Oo, mga paps, contrary to what you believe, yung mga OMs, hindi immune yan sa mga memo. So, nasa-servan din kami kung talagang hindi namin na-hit yung metrics na required for the account. Pero alam mo, looking back, blessing in disguise pala yung memo na yun. Kasi naging wake-up call ko yun eh. In-update ko yung resume ko, in-update ko rin yung status ko sa LinkedIn, and then nag-send ako ng mga application online. And doon ko na-realize na sobrang iba na pala yung market right now. After years of being comfortable with one company,
nung sinubukan kong mag-apply ulit, para akong rookie. Mga paps, rookie na ulit ako. Marami akong interviews na sumemplang or bumaksak. Pero may mga mangilan-ngilan na pumasa rin naman. Kaya lang, nung job offer na, yung ino-offer na compensation is sobrang layo dun sa current salary ko. Kaya tinurn down ko rin. Fast forward to March 2025, pinabalik ako sa AU Business ng account namin kasi meron isang OM na nawala, and then yung OM position or yung OM role sa AU side kasi is billable so kailangan palitan agad yung OM na wala. So hinugot ako from the US business pabalik sa AU. So old team, old environment, mas madali kasi dito voice LOB lang naman yung hinahawakan ko, unlike dun sa US business meron akong back office LOBs. And initially nung binigay sa akin yung cluster, KPI management lang talaga, CSAT, FCR, quality, attrition, and then attendance. Yun lang yung minamanage ko. Pero eventually, binigay sa akin ng program lead yung isang KPI na medyo problemado sa account para i-manage ko. So, challenge yun for me. Nung hinawakan ko yung KPI, around 16% lang yung conversion rate para kasing sale yun or sales. Tapos, after doing all the works, yung legwork, yung isang damokmok na kausap sa mga TLs, at saka yung mga calibration, mga process improvement, and call structure improvement, nag-improve naman from 16% conversion rate na move namin yung needle to around 40 to 41 bago ko 40 to 41% conversion bago ko bitawan or i-endorse yung metric sa bagong OM. Isa na naman yung small victory, di ba? Kasi napataas natin yung conversion rate. Pero habang nangyayari yon, meron akong nararamdaman na pagbabago sa paligid ko eh. Sunod-sunod yung escalation namin from the client. Meron pang time na kinausap kami nung site lead. Kasi nga sobrang daming escalation sa amin, mga leaders ng account. Tapos yung mabalasik at makulit naming client, putek biglang nag-resign. And after niya mag-resign, siguro after a few weeks or 1 month, yung program lead namin, nag-resign din. And then wala pang tatlong linggo yata, nag-resign rin yung SOM namin. So fucha, lahat kami, ano nangyayari? At ayun nga, habang nangyayari yung leadership transition na yun, napansin ko nga, may kakaiba. Yung bagong leadership team, parang hindi na tayo kasama dun sa mga plano nila. Walang major conversations, walang bagong projects, walang bagong responsibilities, basta tahimik lang. So, inisip ko na lang, since bago yung leadership, baka nagre-restructure pa sila. Hanggang isang Thursday morning, pinatawag ako ng bagong program head at saka yung bagong director. Akala ko may bagong assignment, baka merong bagong KPI na I need ko i-manage, or baka i-offer yung temporary management dun sa isang site namin sa Clark kasi umalis nga yung SOM, di ba? Pero iba pala. Sinabi sa akin, mga papi, na redundant na raw yung role ko. So, nagtaka ako. So, bakit ako? Sabi ko sa kanila. And aminin ko man at hindi, nasaktan ako kasi ang reason sa akin is low performance daw. Isip-isip ko, tangina, paano nangyari yun na low performance? Kahapon lang sa town hall natin, ako yung top OM for April. And di ba nga, yung conversion rate ng account, nung hinawakan ko, 16%. And so, in a matter of 3-4 months, napaangat ko yan ng 41%. Paano mo sasabihin na low performance ako? Pinaglolokon niyo ba ako? Pero, ganun talaga eh. Minsan, hindi lahat ng decision sa corporate world, yung mga boss natin, maiintindihan natin. At hindi lahat ng bagay, kaya natin kontrolin. Ang kaya talaga natin kontrolin is kung paano tayo
magre-react dun sa bad news na sinabi sa atin. Ang basic rule nga, di ba mga paps? Respond, do not react. Basic na basic, di ba? So, after discussing and talking with HR, nakita ko naman na fair naman yung separation package. Kaya, tinanggap ko na lang. Nagpaalam ako sa team ko, nag-endorse ng trabaho sa OM ko, at umuwi na lang. Siyempre, maraming nagulat, may mga umiyak, may mga nagtanong, pero pinili ko na wag na lang magbigay ng masyadong details at saka wag nang pahabain. Kasi for me, sometimes closure doesn't come from getting all the answers. Sometimes closure comes from accepting that a chapter has ended. At ito ang pinakamalaking natutunan ko sa experience na to. Tenureship is a myth. Minsan, nakala natin yung security comes from, staying long with the company. Pero, ang masakit na katotohanan mga papi, walang permanent sa corporate world. Hindi years ang security mo. Skills ang security mo mga paps. Number 2, always stay interview ready. Maski masaya ka sa trabaho mo, kahit wala kang balak umalis, practice interviewing. Update your resume, build your network, and know your market value. Hindi dahil naghahanap ka ng trabaho, kundi gusto mo maging handa pag dumating ang panahon na kailangan mo. Number 3, visibility matters. Hindi sapat na magaling ka lang. Kailangan alam rin ng tamang tao ang contributions mo. Good work deserves good documentation. Dapat alam ng mga senior leadership yan. Kung di nila alam kung ano yung mga pinagagawa mo, good luck sa'yo, hindi ka rin mapopromote. Number 4, never tie your identity to a job title. Operations manager lang ang nawala, pero hindi nawala yung leadership skills ko. Hindi nawala yung experience ko. At higit sa lahat, hindi nawala yung ability ko na mag-build ng team na kayang mag-deliver ng results. And syempre, with all that, hindi naman nawala yung value mo bilang tao, di ba? So anong next step? Sa ngayon, syempre, magpapahinga muna tayo ng konti. 18 years tayong dire-diretsong nagtatrabaho eh. Mas bibigyan ko ng oras yung health ko, yung running, yung family, and yung YouTube channel natin, kaya tayo gumagawa ng vlog. Pero syempre, habang ginagawa natin lahat yan, tuloy pa rin ang paghahanap natin ng susunod nating better opportunity, di ba? So far, may 5 final interview na tayong nadaanan. 2 dun sa 5, semplang. Pero hopeful pa rin tayo kasi meron pa tayong hinihintay na 3 and mukhang positive naman yung result. Sa totoo lang, hindi ko tinitingnan to as ending. Tinitingnan ko to as a reset. Because sometimes, God removes us from places we've outgrown before we realize it ourselves. At kung meron man nanonood sa inyo ngayon na nawalan ng trabaho, na redundant, or feeling lost sa career nila, gusto kong sabihin to. Your current situation is not your final destination. Minsan, ang closed door hindi rejection. Redirection lang mga paps. Sa akin, 7 years ang natapos. Pero marami pang chapters na susunod. At excited akong malaman kung ano yung susunod na story na ikukwento ko sa inyo. Kaya tara, tuloy lang ang takbo. Tuloy lang ang laban. At gaya ng lagi kong sinasabi, hindi natin kontrolado lahat ng nangyayari sa buhay. Pero kontrolado natin kung paano tayo babangon pagkatapos. Yun lang. Till the next Budo. Peace!